ngayon, no? In the book of Matthew, no? Chapter 6, verse 19 hanggang 21. No? In scripture says, "Do not lay up for yourself treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal." 20, "But lay up for yourself treasures in heaven, where neither moth nor rust destroy, and where thieves do not break in and steal." 21, "For where your treasure is, there your heart will be also." So, paalala sa atin, ating Panginoon. No? At ito yung mensahe na pinadala nating Panginoon na we need to lay up treasures in heaven. Amen? Lalo na't na magulo ang mundo talaga nito. Ang mundo na ito ay talagang magulo. Amen? At alam natin na hindi talaga maiwasan na kahit nag-iimbak tayo para tayo ay mas secure, mas safe, no? Ay naroon pa rin yung mga yung mga tao, no? Na gusto na manira, no? Gusto na mawalan tayo kung ano yung meron sa atin. Bagkus kapatid, God reminds us that subalit nito, no? Ano man yung nakuha natin, we need to treasures in heaven at huwag natin kalimutan 'yon. Dahil alam natin na we are a steward of this world. Amen? So, tagapangalaga lamang tayo ng mundong ito. So, paalala sa atin nating Panginoong Jesucristo, no? Na it focus on the importance where we place our priorities. Kanya-kanya tayong pinaprioridad. Kasi to make sure our life na be better, amen? Na meron tayong enhancement o hindi tayo mawalan sa oras ng kagipitan. Yun nga ang sabi, by the earthly. Amen? But God remind us, we need to, heavenly treasures. So, earthly versus heavenly. Ano yung pagkakaiba? So, Jesus warned against na laying up treasures on earth where they are subsidized by decay, damage, and thief. Yun po yung earthly. Totoo po yun, realidad. Mawawala po yun, no? Masisira at mananakaw. So, yun po yung sinamik kanina, no? Sa verse 19. But refers to the transcendent nature of material possession. No? So, wag natin, no? Hayaan na mawalan man tayo ng material na bagay, but yung iniimbak natin to heavenly, walang makakanakaw, walang makakasira. Amen? Kaya mag-invest tayo ng earthly things sa buhay natin. Amen? Kahit sabihin natin na masaya pag may pera, kapatid, no. Masaya pag meron kang Diyos kasi naroon yung satisfaction natin to heavenly treasures. Pangalawa, the heart follows treasures. Siya sa atin natin bawat puso. Amen? Hindi porket nakapagbigay ka, amen, naroon na yung pagpapala para sa iyo. Kasi nagpagbigay ka. No, it's about what your heart, no? Amen? So, the crucial point ito na, no? Sa verse 21 na sinabi kanina, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon ang iyong puso. So, dapat siyasatin natin ating bawat puso. Amen? Baka yung pagsusumikap natin, no, tinitreasure natin, at kung yun ay nawala, nako, lumuluha ka. Di ba? So now, the essence, Jesus saying that our priorities reveals our true character. Ang nakaganda dito, amen, na pag nakikita sa isang tao kung saan nakatreasure yung buhay niya. Pag nawalan ba siya ng yung possession sa buhay niya o pag nawalan siya ng Diyos sa buhay niya. Amen? So, if we prioritize materials with, our hearts will be consumed by it. Yes, nanakawin yan kapatid. Baka malunod ka pa at makalimutan mo ang Diyos. Amen? Kung minsan, di ba, na kung tayo'y nagigising, nauuna sa atin yung mga bagay na mahalaga sa mundo. Yung trabaho natin, kung minsan yung mga outings, kung minsan, kung ano yung mas maganda na komportable tayo, na nakakalimot tayo, nalulunod na pala tayo.
Nalulunod tayo kasi nawawalan tayo sa presensya nating Diyos. So if we prioritize spiritual values, our hearts will be focused on God. So ito yung nakaganda. Pag nakafocus tayo sa ating Diyos, amen, you invested to your tithes and offering, no? Kapatid, nagiging value yun sa ating Diyos. At siya na yung bahala sa buhay mo. Amen? Ito yung nakaganda sa atin. Kasi bakit? Dito nakikita, nagbibuild up yung karakter natin, kung ano yung binabalik natin sa Diyos. Kahit man na hindi makita na ibang tao, bagkus ang Diyos nakakalam sa puso mo. Amen? So now, we need to apply this teaching that we need to, no? We need to don't put all your energy into chasing things that won't last. Kung hindi man yan magtatagal, huwag kang mag-focus dyan, kapatid. Amen? Kasi bakit? Mawawalan ka ng, kaligayahan sa buhay mo pag naputol yan. Di ba? Mas maganda mag-imbak tayo nung ikakarangal ng ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, focus on things that we have eternal value. Kahit nasabihin natin, nagsisimba ka lang, amen? Focus on that. Kasi bakit? Gagamitin ka rin ng Diyos. Hindi ka man lang nakapagbigay ngayon, kapatid. There's a time na makapagbigay ka at gagamitin ka nating Panginoon to give you a testimony sa bawat isa. Kasi yun yung nakapagpaligaya sa bawat puso natin. Amen? And lastly, your action shows what you truly care about. Hindi porkit nagbigay tayo, hindi porkit naibalik mo yung para sa Diyos, ay gano'n na lamang. Bagkus ipanalangin natin na ikakalago pa sa iglesia nating Panginoon. At in-encourage ko po yung bawat isa na tulungan po natin ating mga churches. Amen? Kasi bakit? Kung alam natin, nagre-reach out sila ng mga kaluluwa. Amen? Lalo na yung mga tao na kailangan ng spiritual para kahit man lang doon sila mabago at ma-realize nila. Amen? Para hindi po mawala ng saysay yung yung meron sa kanila. At hindi pa po huli ang lahat, kapatid. Amen? Dahil patuloy ang Diyos, Patuloy ang Diyos na nangungusap sa bawat isa upang tayo palagahan sa anumang binibigay niya para sa atin. Amen? So, glory to God at nawa ang lahat ay nakapagbigay ng encourage at makapagbigay ng suporta sa ating churches. Amen? So, glory to God.